Mga kababayan ko, noon, ako at ang aking mga kapwa bayani ay nagsakripisyo para sa bayan. Hindi namin inisip ang sariling kapakanan, kundi ang kalayaan at dangal ng ating inang bayan. Ang aming laban ay laban sa pang-aapi, sa katiwalian ng mga mananakop, at sa kawalang katarungan na bumabalot sa bawat sulok ng ating lupa. Ang aming panulat, aming tinig, at aming dugo, lahat ay inalay para sa isang Pilipinas na malaya at marangal. Ngayon, habang ako'y muling nagmamasid sa bayan, aking nakikita ang ibang uri ng pananakop, hindi ng espada o bala, kundi ng kayamanan at kapangyarihan na ginagamit laban sa taong bayan. Ang katiwalian, ang panlilinlang, at ang pang-aabuso sa gobyerno ay tila baga modernong mga mananakop na pumipigil sa ating bayan na umunlad. Ang ating mga yaman ay napupunta sa bulsa ng ilan, samantalang ang nakararami ay patuloy na naghihirap. Kung noon, ang kabataan at mga lider ay nagtataguyod ng reforma sa pamamagitan ng panulat at salita, ngayon kailangan ding ang bawat Pilipino ay maging mapanuri, magtanong, at tumindig laban sa katiwalian. Ang tunay na laban para sa bayan ay hindi natatapos sa pagkakamit ng kalayaan mula sa mga banyaga. Ito ay nagpapatuloy sa paglaban sa kasakiman, sa kasinungalingan, at sa kawalang katarungan sa ating sariling lipunan. Kaya mga kababayan, huwag nating kalimutan ang diwa ng ating mga bayani. Ang kanilang tapang, integridad, at pagmamahal sa bayan ay gabay natin upang harapin ang mga modernong hamon, ang katiwalian, at kawalang malasakit na kumakain sa ating lipunan. Ang laban ay hindi tapos, ito'y patuloy, at nasa ating mga kamay ang kinabukasan ng Pilipinas. Kung totoong mahal mo ang Pilipinas, huwag kang magbulag-bulagan sa kasakiman ng mga tao sa gobyerno. Kung kaming mga bayani noon ay lumaban, dapat lumaban din ang taong bayan. Hindi lahat ng bayani ay nakikilala ng karamihan. Pwede ka din maging bayani sa paglaban sa mga tiwali sa sarili mong paraan.